Start na po, medyo na delay lang ng konti. Sige po, bago po tayo mag-start, naanyahan ko po ang bawat isa na tumayo para sa ating opening prayer. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Dinadakila ka namin at sinasamba. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat po sa gabi na to na muli niyo po kaming dinala rito sa inyong tahanan upang muli ay purihin ka, upang dumulog din sa panalangin, sa mga bagay na kailangan po namin idulog sa iyo. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, sa kalakasan na muli niyo pong ibinigay sa amin upang gawin po namin yung mga dapat namin gawin at higit po sa lahat upang mapapurihan ka po namin, Panginoon. Thank you po for this night at i-bless niyo po ang gabi na to. Bago po ang lahat, humihingi po kami ng kapatawaran sa mga naisip na gawa at nasabi namin na hindi nakalugod sa iyo, Panginoon. Pakalinis niyo po kami mula ulo hanggang paa, Panginoon. Patawarin niyo po nawa kami sa mga kasalanan po namin. Upang po yung pagdulog namin sa iyo ay maging mabangong sa iyo, Panginoon. Upang dinggin niyo po at bigyan niyo po kami ng favor sa lahat ng mga idudulog namin sa iyo. At muli po, dinudulog ko din po sa iyo yung magdadala ng iyong salita. Nawa po, maging buhay ka po sa mga salitang ibibigay niya, ilalabas niya sa kanyang bibig, Panginoon, na purong salita mo lamang po ang lumabas dito, Panginoon, upang sino man makakarinig ay mas lumalim po yung pagkakilala sa iyo at yung pananampalataya sa iyo. Maraming salamat po, Lord. Muli po sa inyo po namin ay tinatalaga ang gabi na to at ang buhay ng bawat isa sa amin. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, ready na po tayo na magpuri sa ating Diyos. Sabi nga po sa awit, bawat galaw daw po, lahat ng saya, kailangan ialay po natin sa Diyos. So, yun po yung gagawin natin sa gabi na to. Sa lahat po ng palakpak, ng sigaw, ng sayaw, at ng pagkanta natin, walang ibang pag-aalayan kundi ang ating Diyos. Binigyan ng pag-asa, kahapon ko'y naglaho na. Kaya't o Diyos, sa lahat ng araw, ang nais ko'y kay mapapurihan. Puso ko'y hindi mapigilan, awitin ang iyong kabutihan. Aking Diyos, ang bawat galaw, lahat ng sayaw sa'yo ay alay. Aking Diyos, maging ang sigaw, pati ang hiyaw, tanging sa'yo laan. Akin pag naaalala, noong una kitang makilala, buhay ko'y binigyan ng pag-asa, kahapon ko'y naglaho na. Kaya't o Diyos, sa lahat ng araw, ang nais ko ika'y mapapurihan. Puso ko'y hindi mapigilan, awitin ang iyong kabutihan. Aking Diyos, ang bawat galaw, lahat ng sayaw sa'yo ay alay. Aking Diyos, maging ang sigaw, pati ang hiyaw, tanging sa'yo laan. Aking Diyos, ang bawat galaw,
ka, Panginoon, sa lahat po ng aming mga ginagawa, sa lahat po. Ikaw lang po yung dahilan at lahat po ng aming gagawin ay para sa iyong kapurihan lamang, Panginoon. Dahil ikaw lamang po yung tanging nararapat sa pinakamataas na papuri at pagluwalhati. Ikaw lang po yung karapat-dapat pag-alaya ng pagsamba ng pinakamataas na papuri sa iyo lamang po, Panginoon. Ikaw ay samba.
pagdakila, alay sa'yo, aming Ama. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba. Tanging hangarin ang ikaw ay sambahin. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila, alay sa'yo, aming Ama. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, tanging hangarin ang ikaw ay sambahin. Tanging hangarin ang ikaw ay sambahin. Tanging hangarin ang ikaw ay sambahin. Oh, Diyos, karapat-dapat kang purihin, sambahin, dakilain, oh Diyos, oh Diyos, purihin ka, purihin ka, purihin ka. Oh, aming Diyos, oh Jesus, oh Jesus, purihin, purihin, purihin ka. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Ikaw lamang po yung karapat-dapat sambahin, purihin at pag-alayan ng aming buhay. Pag-alayan ng pinakamataas na papuri at pagsamba. Hallelujah! Sa'yo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ay, ngayon po palang oras na to, open na po yung ating mic para po sa kung sino man po yung gustong mag-testify sa kabutihan ng ating Diyos. Pwede na po kayong pumunta dito sa harap para po magbigay ng testimony. Meron po bang gusto mag-share na kanyang blessing na tinanggap for this week? Sister Doring daw. Praise the Lord, hallelujah. Walang ka, ano-ano itong dating namin. Talaga ang
ang Diyos ay mabuti. Kasi, ang partner, sumakit na yung leg niya. Sabi ko, sa sobrang pagkain siguro. Sa sobrang pagkain. Ayaw akong nagagalit sa akin. Halika na. Si Beth, sabi ko, Beth, ikaw, halika, hatid mo na lang ako, sabi ko. Hatid mo na lang ako, ilawan mo yung aking dadaan at baka kayo madapa. Hindi, ganun. Abe, nung kami yan, halika na, sumama ka na sa akin. Hindi, naging 3 kami. Kaya kami, 3. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil talagang ang Diyos gumagawa talaga ng kaparaanan. Tontuwa nga ako Dahil bang ang dating sa akin talagang ang Diyos talaga malapit na malapit sa akin. Hindi niya kami pinababayaan. Kaya salamat sa Panginoon Diyos sa gabing ito. Meron pa po ba? Sino ba po? Sister Alice, parang may gustong sabihin, no? Good evening po sa bawat isa. Ako naman po, nagpapasalamat po ako kasi sa araw-araw po na pagpasok ko, talaga pong iniingatan niyo po ako. Patuloy po yung paggabay niya po sa akin. Yung po mga blessings na binibigay niya po talaga sa amin, talagang patuloy po talaga. Tsaka po, pinagpapasalamat ko po kay Lord, ang dami pong nagkakasakit po sa klinik. Lahat po ng nakakaharap ko may sakit, may ubo, may lagnat. Pero kahit nga po si doktora, talagang nagkasakit na rin siya. Pero ako talagang, si Lord talagang hindi niya ako binibigyan kahit sipon, kahit na mabahing man lang ako, wala. Talagang yung pag-iingat po talaga niya sa akin, talagang sobra-sobra po talaga. Napakabuti po talaga ni Lord para po sa akin, para po sa binibigay niya pong pag-iingat po sa araw-araw po na binibigay. Tsaka po, nagpapasalamat po ako kay Lord dahil kahit wala po kaming bahay, kahit wala kaming maraming pera, punong-puno po kami ng maraming problema, pero si Lord talagang marunong po siya sa lahat. Siya po ang hindi po masusunod yung kagustuhan mo. Yung gusto mo maging maayos, gusto mo organize lahat, pero hindi yung sarili mo yung masusunod, kundi yung kagustuhan talaga ni Lord. Kaya sobra po ako nagpapasalamat sa araw-araw po talaga ng ginawa ng Diyos. Kulang na nga lang yung parang gusto ko na lang magdidipa para magpasalamat po sa Kanya dahil napakabuti po talaga niya sa akin po at sa buong pamilya po namin. Yun lang po at maraming salamat po sa mga kapatiran din po, sa mga nagmamahal din po sa akin, yung mga naniniwala, tsaka yung talagang ano man yung mangyari, pangit, maganda, pero nandiyan pa rin po. Kaya nagpapasalamat po talaga ako. Thank you po, Lord. In Jesus' name, amen po. Okay. Nagpapasalamat po ako sa Lord na binigyan niya po ako ng 12 years sa aking buhay. Nagpapasalamat din po ako na nakapagsabay po ako sa sports ko tsaka din sa pag-aaral. Hindi niya po ako pinapabayaan. At thankful po ako sa Lord na kahit tatalo po kami sa laro namin, second place, at least po binigyan niya po ako ng chance na paglaro sa iba. Yun lang po. Thank you po. Meron pa po ba? Sir Marlene, meron ka ba?
wala akong makita eh. Wala siya dyan. Nagulat naman kasi ako. Pero syempre marami tayong pagpapasalamat sa Panginoon kasi una-una nag-iisa ako sa bahay. Talaga, yung health ko is nag-i-enjoy ako dahil nakakalabas ako mag-isa. Walang kontrabida sa buhay ko. Walang pumipigil sa akin sa lahat ng pupuntahan ko. So, masaya ako noon. Tapos marami pa ako nakakausap everyday. Tapos, yun nga lang, nagiging super busy ako. Pero okay lang. Masaya ako dahil nakapag-celebrate yung anak ko ng birthday nung Monday. First nga pala muna, umuwi ako ng Laguna. Nag-enjoy ako doon ng 2 days dahil 2 reunion yung tinan ko plus yung birthday ng anak ko. So, ang saya ko dahil nakita din ako nung anak ko. Nag-enjoy din siya sa mga, bukod sa amin. Kasama niya yung kanyang mga kaibigan. Talagang, ako mismo talaga masaya ako. Tapos, natutuwa ako doon sa isang kakilala nila na matagal nang hindi nagpapakita sa kanila yun eh. In-invite ni Jack doon sa birthday niya. So, kahapon lang kami nagkausap, parang 10 years na. Kasi nag-umpisa pa lang si Sanya doon sa walang tulugan eh. Ngayon kagabi kahapon. Kaya natutuwa ako kasi sabi niya, "Uy, Mami, alam mo ba, nagulat lang ako wala akong tinatanong sa kanya. Nakapagkwento, kumusta lang, nagkumustahan lang kami." Pero sabi niya, "Mami, alam mo ba, galing ako sa bahay ni Jack. Pinakita sa akin ni Jack yung bahay niya, kasi may dineliver daw siyang mga, parang ilang appliances. Tapos sabi niya, alam mo, natutuwa ako kasi tinuro sa akin ni Jack na yung kwarteng isa sa kanya, yung kwartong katapat sa'yo." Ay, talagang pumapalakpak ang tenga ko, tuntua ako. Wow, binigyan pala ako ng anak ko ng kwarto dun sa bahay niya. So, malapit na kasi matapos yung bahay niya. Konti na lang, siguro yung kung ano-ano na lang itatapal para medyo maging maganda ang dating. Pero, salamat sa Panginoon kasi yung mga anak ko nakapag-invest sila ng bahay nila na hindi ako kasali. Although sarili nilang sikap, talagang sabi ko, "Lord, ito pala yung binigay mo sa..." Natutuwa talaga ako. Naiyak ako kasi mula nung mamatay ang asawa ko, 29 years old lang siya. Asawa ko ako noong 35 eh. Pinagsikapan ko talaga na palakihin ang anak ko dahil sa lahat talaga. Hindi ko alam kung paano ko nairaos, pero masayang-masaya ako dahil nagtagumpay yung ginawa ko. Although hindi naman ako nag-asawa, kahit lahat ng sakripisyo, totoo lang masakit pakinggan at totoo ikukwento ko to. Minsan naisip ko na talaga, pero pinigil ko ang sarili ko. Dahil sa kagipitan, masakit talaga to, pero hindi ko ngayon ko na naalala. Talagang balak ko nang pumatol sa isang hindi ko kakilala kasi may kaibigan ako na sabi, "Gusto mo, may papakilala ko sa'yo. Punta ka, luwas ka." Sabi niya, "Bibigyan ka ng pamasahe." Binigyan niya ako. So, lumas ako. Pero nanginginig ang buong katama ko, "Lord, kung ito'y kalooban mo, sige po, tatanggapin ko. Pero kung hindi mo to kalooban, para mo nang awa, wag po kaming magkita." So, ang call time ng bawat isa is 5 p.m. Siguro dumating ako doon noong 5:30. Sabi nung kaibigan ko, "Bakit ang tagal-tagal mo? Manis na tuloy yung ano." Alam mo, sabi ko, "Praise the Lord." Kasi ayoko talaga Papatuloy ko na sana dahil kagipitan. Siyempre doon, bibigyan niya ako ng pera, pero ayoko talaga. Masama loob ko ng time na yun. Pero Lord, please. Pagdating ko doon talaga, praise the Lord talaga ako kasi hindi nangyari yung mga dapat mangyari. Sabihin na lang natin talagang kapit patalim ka na, pero nagtagumpay ako dahil ibigay ng Panginoon yung kahilingan ko. And ayun nga, hanggang ngayon, yung tagumpay na yun is nakamtan na naming mag-ina. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Meron pa po bang gustong umiyak dito? Hindi pa po ready yun Hindi pa ready. Sige po,
Nakakatuwa naman po yung ating mga testimony, nakaka-encourage po. Sige po, tayo po ay saglit na yumuko't manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po. Nakikigala kami doon sa mga kapatid namin na nagpatotoo kung paano yung kabutihan mo ay naranasan nila. May mga pinagdaraanan po kami na mga paghihirap, pagsubok, pero Lord, salamat po kasi binibigyan mo kami ng katapangan, binibigyan mo po kami nung kalakasan kung paano po ma-overcome yung mga bagay na yun. Salamat po sa iyo, Panginoon, at sa gabi pong ito, mangusap ka po sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Ito po ay amin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, ngayong gabi po, pupunta po tayo sa Book of Acts. Acts chapter 6, verses 1 hanggang 8 na po, 8. Ano ba, minsan ba dumarating sa inyo yung point na parang ritual na lang yung pagpunta natin, pag prayer meeting? May dumarating bang gano'n? No? Wednesday, kailangan pumunta sa church kasi may prayer meeting. Obligado, kailangan lang kasi leader ako. Ganon po ba? Pero tingnan po natin dito sa Acts chapter 8 kung gaano po kahalaga yun pong pananalangin sa isa't isa. Dito po sa panahon natin in our modern time at doon po sa early church. Ito po kasing Gawa chapter 6. Bago pa lang po yung church nito di ba? Maalala nyo sa chapter 1 po, dito nakita natin na nag-ascend na po papunta sa langit ang ating Panginoong Jesus. Then nag-start na po yung Day of Pentecost. Nangangaral na po sila Pedro, yung mga alagad ng Panginoon. May mga struggle, may mga gusto na ring panggugulong gawin yung kaaway, pero hindi po nagtatagumpay. So, makikita po natin dito sa chapter 6, isa po ito dun sa gusto pong gawin ng kaaway para sirain po yung early church. Bagong-bago. Batang-bata pa po yung church dito sa panahon po na to ng Acts chapter 6. Unti-unti pa lang pong dumadami, nagpaparami pa po sila ng mga membro. So tingnan po natin ano po ba yung nangyari dito. And then paano po nakatulong yung prayer dun sa buhay po ng mga alagad na to. Acts chapter 6 verse 1, ng mga araw ngang ito, nang dumadami ang bilang ng mga alagad. Okay? Nag-e-expand po sila na nawawala na po sa kasama nila ang Panginoon. Talaga ito mga, kaya nga po itong Book of Acts, di ba? Mga gawa ng apostol to, di ba? Dumadami ang bilang ng mga alagad. Nagkaroon ng bulong-bulungan ang mga Greko-Hudyo laban sa mga Hebreo, sapagkat ang kanilang mga babaeng bao ay pinababayaan sa pamamahagi sa araw-araw. Take note, mga Kristiyano po ito. Mga tagasunod ng Panginoon tong mga Greko-Hudyo na to. Ito po yung mga tinatawag din po na Hellenista. Sino ba itong mga Hellenista? Mga Griego po sila na na-convert sa pananampalataya sa Panginoon. Then yung mga Hebreo, ito rin po yung mga Israelita na kumilala din sa Panginoon. In short, Griego man or Hebrew, nasa isang church po sila. Okay? Malinaw po ba? Magkakasama po sila sa church. Pero, ang kaaway, gustong gumawa ng division. Nag-a-attempt ang kaaway para po magkaroon ng division sa church. Di ba sabi dito, dumadami na yung mga alagad Nagkaroon po ng mga bulong-bulungan. So yun po palang bulong-bulungan o yung sitsitan, hindi lang sa panahon natin nangyayari, no? Pati po sa panahon po ng unang church, nangyayari din pala to, no? Nagkaroon ng bulong-bulungan. Kainaman po nitong bulong-bulungan na to, na iparating po ito dun sa mga alagad. Ano ba tong ano itong naging bulong-bulungan? Ano tong strategy ng kaaway para sirain or wasakin yung pong bagong church?
Sabi dito, sapagkat ang kanilang mga babaeng bao ay pinababayaan sa pamamahagi ng araw-araw. Ang medyo mababaw siya actually. Pero alam naman natin kahit sa church ngayon, yung mga maliliit na bagay, pinagmumula ng awayan. 'Di ba? Maliliit na bagay po pinagmumula ng awayan. So dito po kasi, alam po natin na sa Israel, yung pong mga tinatawag na mahihirap na tao, ito po yung mga balo. Diba yung mga widow, yung wala ng asawa. Kasi unlike ngayon, yung pong mga babae nagtatrabaho, di ba? Dati po, nung panahon nila, yung mga babae talagang sa bahay lang. Kaya kapag namatay na yung nagsusupport sa kanila na asawa, wala na. Wala na silang aasahan. Hindi naman sila marunong magtrabaho. Lalo pong kawawa yung mga tinatawag na mga, ano tawag doon sa mga anak nila? Mga ulila, di ba? Lalo yung mga bata, wala talaga silang means na pagkuhanan ng ikabubuhay nila. Kaya po, role po ng mga taong, nung mga apostol or nung mga tao sa templo, natulungan po itong mga balo na to. Ang nangyayari daw po, nauunang bigyan ng tulong yung pong mga Hebreo, yung mga Hebrew. Tapos siguro parang nalilate bigyan yung mga Hellenista or yung mga Greek. Kaya ngayon nagkaroon ng mga bulong-bulong siguro sinasabi nila, uy, unfair, binigyan na yung mga Hebreo, tayo hindi tayo binibigyan para yatang nakakalimutan tayo, ganyan. So, ano po yung nangyari? Instead na magkagulo-gulo sila, mahati yung church, humiwalay na lang tayo, pinababayaan naman tayo ng mga alagad na yan, diba? So ano po nangyari? Sa verse 2, sabi, tinawag ng 12 ang karamihang mga alagad at sinabi, hindi marapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at mga glingkod sa mga dulang. Sino po itong 12? Ito po yung mga apostol ng Panginoon, diba? So, yung po palang mga apostol, at this time, nakafocus po talaga sila na magdala ng mabuting balita, ng magpahayag ng salita ng Diyos, at manalangin. Sabing ganon. Sabi niya, hindi marapat na dapat nag-share kami ng salita ng Diyos, dapat nagpe-pray kami, tas kami pa rin yung mag-aasikaso sa loob ng church. Sabi, hindi daw. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi na sila pwedeng magtrabaho sa loob, di ba? Hindi naman po yun. Ang ibig sabihin lang, ang focus po nila, yung magdala ng salita ng Diyos at saka po manalangin, di ba? Kaya binibigay naman po nila sa ibang tao to. Sabi sa verse 3, magsihanap nga kayo mga kapatid sa inyo ng 7 lalaki na may mabuting katunayan, puspos ng espiritu at ng karunungan na ating mailalagay sa gawaing ito. So, pinaghahanap sila ng 7 na lalaki. Sa English po, ang ginamit po dito ay deacons. It is not desirable that we should live the Word of God and serve tables. Sino po itong mga deacons? Ito po yung nag-aasikaso sa mga finances. Sila po yung mga nag-aasikaso, mag-aayos ng mga ipapamigay sa mga babaeng bao. Para hindi na wala nang may makalimutan pa. Ganon. Kasi nga nakafocus po yung mga alagad sa preaching at saka po sa pananalangin. Kaya ngayon, pinahahanap po sila. Sino po naghanap? Mga alagad ba ang naghanap? Sabi nga sa kanila, magsihanap kayo. So, may tulong yung church, diba? Magsihanap kayo, mga kapatid, ng 7 lalaki na may mabuting katunayan, puspos ng Espiritu, filled ng Holy Spirit, at ng karunungan na ating mailalagay sa gawaing ito. Kaya kung tutuusin po, talaga iba po yung gawain yung mga elders, parang consider po yun dun sa pastoral, sa early church. Then yung pong mga gumagawa sa loob ng church, sila po yung mga tinatawag po na deacons. Okay? Datapat magsisipanatili kaming matibay sa panalangin at sa ministeryo ng salita. So yun po, yun ang focus po ng mga alagad. Pananalangin at preaching the word. Okay? So nakakatuwa nga po dito sa church kasi ang dami po na may ministry ng pananalangin.
kilala nyo po kayo, alam nyo po kung sino kayo na nagmi-ministry dito sa church para sa pananalangin. Kung wala po kayo, kung wala po tayo dito, nagpapatuloy pa po kaya yung church natin? Sa dami po na problema na pinagdadaanan natin, baka po huminto na tayo, baka masyado na tayong nalugmok. Pero salamat po kasi meron pong mga tao na may kabigatan sa pananalangin, katulad po ng mga apostol. Sabing ganon, magsisipanatili kaming matibay sa panalangin at sa ministeryo ng salita. So ano nangyari? Naghanap po sila ng 7 lalaki. Bakit ba 7? Sabi po nung mga commentator, baka raw everyday isa, kaya 7. Okay? Binagaling ng buong karamihan ang pananalitang ito at kanilang inihalal si Esteban. Kilala niyo po si Esteban? 'Di ba? Yung binato hanggang mamatay. Kanilang inihalal si Esteban, taong puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo, at si Felipe, at si Procoro, at si Nicanor, at si Timon, at si Parmenas, at si Nicolas na taga-Antioquia na naging Hudyo. So, ang naghanap, yung mga church, di ba? Yung mga kapatiran. Verse 6, na siyang iniharap nila sa mga apostol. At nang sila'y mga kapanalangin na, ay ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa mga yaon. Tingnan natin, no? Ano yung naging sekreto nitong early church? Prayer. Andun na sila sa bingit ng problema, andun na sila sa bingit na gusto na nung kaaway na sila ay pagkaguluhin, wasakin. Pero dinaan po nila sa panalangin, di ba? And yung wisdom na binigay ng Diyos do sa mga apostol. Di ba? Nagpahanap ng 7 lalaki at pinili po nila yung 7 lalaki na to. Sabi, at sila ay nakapanalanginan na. Panalanginan po sila. Pinatong nila yung kamay nila dun sa mga lalaki na to. So, ano po nangyari? Noon pong sila ay, ano po nangyari nung sila po ay nananalangin lagi? Verse 7, at lumago ang salita ng Diyos. Ibig sabihin po, laging naipangangaral yung salita ng Panginoon. Hindi na ito mahihinto dahil halimbawa, ako si Pedro, ay naku, kailangan ko pang bigyan ng mga tulong itong mga babaeng balo. Hindi na muna ako pupunta sa Bible study. 'Di ba? Walang ganun. So, lumago po yung salita ng Diyos. Ano pa? At dumaming lubha sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad. Kasi nga, yung gawain, nagkaroon ng sa gawain, 'di ba? Hindi lahat kailangan gawin ng pastor or nung mga alagad dito sa panahon na to, di ba? Merong ibang mga inassign para sa iba naman pong mga gawain. Nakakatakot nga po sa isang church kapag ang lahat ng kumikilos, yung pastor, pati kaperahan ng church, pastor ang may hawak, nakakatakot po yan. Kasi alam naman natin na ang dyablo, kahit gaano kalinis yung intensyon or puso ng pastor, posible po na dayain ang kaaway, di ba po? So, lumago ang salita ng Diyos, dumaming lubha ang bilang ng mga alagad, at nagsitalima sa pananampalataya ang lubhang maraming saserdote. Mas lalo po silang nag-init sa kanila pong pananampalataya sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. So ano po yung nakita natin? Para po dun sa mga Helenista o sa Griego, tama po yung ginawa nila. Ipinaalam nila yung pangangailangan nila, di ba po? Instead na basta na lamang po silang nagreklamo at umalis na tayo dito, pinaalam po nila, kailangan na, kami nangangailangan din kami. Hindi lang sila naman nangangailangan, kailangan din namin to. Sa mga Hebreo naman, na-recognize nila na may parang naiiwanan nga pala sila. Kami nabibigyan pero sila pala, hindi sila nakakatanggap ng tama na nabibigay para sa amin. Para dun sa 7 lalaki, tinanggap naman po nila
yung call para sila ay maglingkod sa Panginoon, 'di ba? And sa mga apostol, ano po nangyari? Nagpatuloy po yung ministry nila. Nagpatuloy po yung pagkilos nila doon sa ministry. Ano po yung isang bagay pa po na makita natin dito? Sabi dito, Satan's strategy failed. Strategy po ni Satanas siya na guluhin ang iglesia. Imagine ito, bagong-bago po yung church dito, pero gusto na pong sirain, gusto nang guluhin yung mga magkakapatiran. Ngayon po ba nangyayari dito sa church? Strategy po ng kaawayan. Yung naglalagay ng maliliit na bagay para hindi pagkasunduan ng mga kapatiran. 'Di ba? Dito po sa point na to, sa Acts chapter 6, failed po. Bigo po si Satanas dito. He tried to divide the church and it did not work. But Satan's second strategy also failed. Hindi po na-distract yung mga apostol sa kanila pong mga gawain. Nag-focus po sila sa salita ng Diyos at sa pananalangin. At the same time, nagkasundo-sundo pa po yung mga kapatiran kasi naibigay po ng tama para sa kanila yung mga pangangailangan ng iglesia. 'Di ba? So, ganun po ka-importante yung pananalangin. Kung hindi po nananalangin yung mga apostol, yung sarili-sarili lang nilang ginagawa, alam naman natin na tayo po, yung mga ginagawa natin ng mga tao, kulang. Or may ginagawa man tayong mga tama, pero marami rin pong mali. 'Di ba? Let's say, halimbawa, yung modern natin na pamumuhay, dati, di ba, by walking lang yung ginagawa ng mga apostol pag nangangaral sila ng salita ng Diyos. Then, ngayon may mga sasakyan pa. Ganyan, di ba? Pero ano po, ang galing ng tao, no? Nakagawa sila ng mga sasakyan, bumilis yung mga transaction, yung pagkilala sa Panginoon, pagdadala ng mga Bible study. Pero ano po naman yung nun? Nasira naman yung ating ozone layer dahil sa mga ibinubugang mga gas ng mga sasakyan, ng mga pabrika. Ang galing ng mga tao, pero limitado pa rin po. May mga idinudulot din po siya na negatibo. So, ano po yung makita natin dito? Panalangin. Huwag po tayong panghihinaan ng loob na, pupunta na naman ako sa church, kakanta na naman kami na gitara lang, minsan wala pang gitara. Magpe-pray, tas uuwi, ganun lang. Hindi po ganun lang. Napakalaking bagay po pala ng pananalangin natin. Amen po ba? So, next time na sabihin ng dyablo na, ano nyo lang yan, parang ritual na lang yung ginagawa nyo every Wednesday, hindi po. Hindi po pala. Dahil malaki po yung nagagawa ng atin pong panalangin para sa isa't isa. Amen po. So, let us pray. Father God, maraming salamat po sa salita mo na amin pong pinagbulay-bulayan. Lord, even dun sa early church, gumagawa po ang kaaway para guluhin, sirain yung pagsasamahan ng mga kapatiran sa church. Lord, nakikita mo rin po, minsan nagkakasala rin po kami. Minsan siguro, hindi man sinasadya, baka nakakapagdulot din po kami ng sama ng loob sa ibang mga kapatiran. Patawarin mo po kami, Panginoon. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, na patatagin mo po yung aming mga sarili, yung pong aming mga emosyon, na Lord, wag na po sana kaming maging sobrang mga maramdamin or source pa ng ikatitisod ng ibang kapatiran. At Panginoon, kumilos ka po sa buhay ng bawat isang naririto. Palakasin mo po kami, hindi lang po physically, Lord. Lord, maaaring merong dito sa aming kalagitnaan na may mga karamdaman. Lord, hipuin mo po yung aming lupang katawan.
Ikaw po yung magbigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Ikaw na aming Diyos na makapangyarihan ang inaasahan namin. Maging yung mga kapatid namin na wala dito. Lord, i-touch mo po yung amin po mga sariling mga pangangailangan, yung aming mga sariling katawan, Panginoon. Lord, lalo na po spiritually, palakasin mo po kami, Panginoon. Nawa, Lord, wag pong emosyon ang masyadong maging malakas sa amin, kundi ang Espiritu mo po, Panginoon, ang magpatatag sa amin, sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na kalooban mo na mag-mature po kaming lahat spiritually. Tulungan mo po kami, Panginoon. Sa aming mga sarili, Lord, mahina kami. Pero Lord, umaasa po kami sa iyo. Sa iyo po kami nagtitiwala, Panginoon. At Lord, lahat po ng aming mga idinadalangin dito sa iglesia, alam namin na meron ka pong katugunan. According to your will, according to your plan, Panginoon, your timetable, ipagkakaloob mo po sa bawat isa. Maraming salamat po sa aral na amin pong napag-aralan ngayong gabi. Kung paano pong tinulungan mo ang mga nasa early churches, yung kanilang mga pinuno. Ganun din po yung gawin mo yung mga leader namin ngayon. Discernment, Lord. Prayerful. At Lord, bigyan talaga po namin ng panahon yung salita mo. Salamat po sa iyo, Panginoon. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. And pwede po ba nating anyaya